Narito na ang mga news scoop ngayon. Motorista tumakas matapos magpa-full tank sa isang gasolinahan sa Quezon City. 10 taong gulang sinaksak umano ng tsuhin sa Mandaue City. Mga kolorum na public utility vehicle drivers makakakuha rin ng ayuda mula sa gobyerno. Ayon po yan sa DOTR. Weekly working hours sa Pilipinas panahon na para bawasan ayon sa Partido Lakas ng Mas. Virgin Velasquez nag-anunsyo na ng kanyang pagriretiro at Maine Mendoza at Arjo Atayde napabalitang hiwalay na. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Motorista tumakas matapos magpa-full tank sa isang gasolinahan sa Quezon City. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Tinakasan ng isang motorista ang pump attendant matapos magpa-full tank ng diesel sa isang gasolinahan sa EDSA, Quezon City. Ayon sa gasoline boy, nagtanong umano ang motorista kung may diesel bago magpakarga. Ngunit matapos mapuno ang tangke, bigla itong umalis nang hindi nagbayad. Sinubukan pa siyang habulin ng 22 anyos na pump attendant, ngunit hindi naabutan. Nakisakay pa ito sa motorcycle taxi upang hanapin ang motorista sa EDSA, ngunit hindi rin natuntun. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos ang halaga ng diesel na hindi nabayaran. Nagsagawa na ng follow-up operation ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng driver. 10 taong gulang sinaksak umano ng tsuhin sa Mandaue City. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Sugatan ng isang 10 taong gulang na bata matapos umano siyang saksakin ng sariling tiyuhin sa Barangay Look, Mandaue City, Cebu. Agad na naaresto ang 41 anyos na suspect na kinilala sa alias na Chester. Ayon sa pulisya, kagagaling lamang umano ng suspect sa inuman bago naganap ang insidente bandang alas 5 ng umaga. Nagkaroon naman ng pagtatalo ang suspect at ang 15 anyos na kapatid ng biktima tungkol sa matutulugan sa bahay. Dahil sa ingay, nagising ang biktima. Sa halip na ipagpatuloy ang pakikipagtalo, sinaksak umano ng suspect ang bata sa likod gamit ang screwdriver. Agad na dinala sa ospital ang bata at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang batas para sa proteksyon ng mga bata. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. DSWD at DOTR pinagpapaliwanag sa mga reklamo ng mga public transport drivers tungkol sa umano'y palpak na distribusyon ng ayuda. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Pinagpapaliwanag ng mga senador ang Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation ukol sa reklamo ng mga tsopera sa palpak na bigayan ng ayuda. Ito'y kasunod ng naging pagdinig ng Senate Proteca Committee kung saan ipinaaabot ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang sama ng loob na nakukuha ng mga tsopera na maghapong nakapila sa init at gutom, pero 21% lamang anya ng mga tumungo sa payout centers ang nabigyan ng ayuda. Giit ni Valbuena, sa maghapon at tila panlilimos na ng mga driver para sa ayuda, nawalan na rin sila ng kita at hindi pa nakapagserbisyo sa mga pasahero. Kinuwestiyon din anya ng mga tsopera kung sino sa DOTR at DSWD ang talagang nagbibigay ng pondo o kung pareho ba silang makakatanggap mula sa dalawang ahensya. Dahil dito, pinagpapaliwanag ni Senador Loren Legarda ang dalawang kagawaran kung saan kinukuha ang ibinibigay na ayuda para klaro ito sa transport sector. Samantala, nais naman ni Senador Sherwin Gatchalian at Bam Aquino na ayusin ang sistema para garantisado na nabibigyan ang lahat ng kwalipikado at maiwasan din ang pagkakadoble-doble ng ayuda. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pamamahagi ng libreng bigas sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan gamit ang Local Government Support Fund aarangkada na. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naritong news scoop ni Anjo Riñon.
Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsisimula ng mamahagi ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, sa susunod na linggo na sisimulan ang rollout ng libreng bigas. Dagdag pa ng Pangulo, gagamitin ng mga local government units ang kanilang LGSF fund na hindi bababa sa 50% para sa pagbili at pamamahagi ng bigas. Para sa News Scoop, Anjo Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga kolorum na public utility vehicle driver makakakuha rin ng ayuda mula sa gobyerno ayon sa DOTR. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez. Tiniyak ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na makakakuha rin ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga kolorum na public utility driver. Ito'y sa nagpapatuloy na krisis sa langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Secretary Lopez, bagaman mga kasapi ng mga lehitimong transport operator at driver lang ang nasa listahan na hawak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, malawak naman ang sakop ng assistance to individuals in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development. Dahil dito, sinabi ng kalihim na makikipag-ugnayan ng LTFRB sa DSWD upang masama rin ang mga kolorum na driver at operator. Gayunman, inamin din ni Lopez na hindi sasapat ang 5,000 pisong fuel subsidy na ipinamimigay ng pamahalaan sa mga tsuper, kaya ipagpapatuloy-an niya ito kung kinakailangan. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ilang universidad sa Metro Manila nagpatupad ng iba't ibang hakbang bilang tugon sa kautosang magtipid ng enerhiya. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Nagpatupad na ng iba't ibang hakbang ang ilang universidad sa Metro Manila bilang tugon sa kautosang magtipid ng enerhiya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng supply ng langis. Sa University of Santo Tomas o UST, pinayagan na ang mga academic units na ilipat ang 30% hanggang 50% ng course hours sa online setup habang mananatiling on-site ang mga pagsusulit. Sa University of the Philippines o UP Diliman naman, mananatili ang lahat ng klase on-site pero handa naman itong ilipat online kung kinakailangan. Pero ilan naman sa ipatutupad na pagtitipid ng universidad ang mas maagang pagpatay ng aircon at mga electrical equipment, pagbabawas ng official travels at pagsusuri ng mga alternative work arrangements tulad ng compressed work weeks at synchronized work from home schedules. Samantala, magkakaroon naman ng 4-day compressed work week ang UP Manila kung saan walang magiging on-site work tuwing araw ng Lunes. Habang 4-day work from home setup naman at 1-day on-site work ang ipatutupad sa De La Salle University o DLSU para sa kanilang trimestral break sa mid-April hanggang early May. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pag-amin na may krisis sa bansa, dapat may kaakibat na mabilis at sama-samang pag-aksyon. Ayon po yan kay Senador Risa Hontiveros. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Dapat sundan ng sama-samang pagkilos ng buong pamahalaan ang pag-amin ng administrasyon na may krisis sa bansa matapos edeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Energy Emergency. Ayon kay Senador Riza Hontiveros, bagamat papunta sa tamang direksyon ang naging hakbang ng Pangulo, malinaw na hindi ito sapat kung wala namang agarang ayuda na mararamdaman ang mga Pilipino. Giit ni Senador Hontiveros, makabubuti din anyang suportahan ng Malacanang ang inihain niyang panukala na 52.8 billion pesos na supplemental budget bill para sa assistance programs gaya ng expanded subsidy sa mga tsupera, agricultural subsidy sa mga magsasaka at mangingisda at repatriation and reintegration para sa mga overseas Filipino workers. Maliban dito, binigyang diin din ng senador ang pagpapanagot sa mga nananamantala sa kasalukuyang krisis, partikular ang mga kaso ng hoarding, profiteering at supply manipulation ng mga produktong petrolyo at sa hanay ng power plant operators. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malacanang aminadong mahirap ipatupad ang wealth tax. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez.
Aminado ang Malacanang na mahirap ipatupad ang suhestyong magpataw ng wealth tax sa mga pinakamayamang Pilipino. Ito'y kasunod ng pahayag ni dating NEDA Chief Winnie Monsod na mas nakikinabang ang mayayaman sa suspensyon ng excise tax sa langis kesa sa mahihirap. Gayunman, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas pa rin ang administrasyon sa iba't ibang options para matugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Kabilang nga dito ang suhestyong wealth tax na sinabi na rin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na matagal ng pangarap ng mga ekonomista dahil maaari nitong mabawasan ang konsentrasyon ng yaman. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Office of the Ombudsman handang ibigay sa Kongreso ang SALN ni VP Sara Duterte. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Handa ang Office of the Ombudsman na agarang ilabas ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tiyak na maibibigay agad nila sa Kamara ang pinasabpinang dokumento ng House Committee on Justice matapos ang unang araw ng isinagawang mini-trial ng komite. Kabilang dito ang kopya ng SALN ni VP Sara sa mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2024 o mga panahong umupo ito bilang alkalde ng Davao hanggang sa pagiging pangalawang pangulo. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Rebelde patay sa enkwentro sa Donsol, Sorsogon. Naritong news scoop ni Melvin Machado. Patay ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group na kinilala ng mga otoridad na si Jason Mostoles alias Justin. Jake na kabilang sa 7 miyembro ng rebelding grupo na nakaengkwentro ng mga tauhan ng 31st Infantry Charles Battalion Philippine Army sa Barangay Juan Andre Donsol, Sorsogon nitong nakarang Miyerkules, Marso 25 kasalukuyang taon. Ang naturang grupo ay bahagi umano ng Independent Platoon ng Bicol Regional Party Committee. Nangyaring engkwentro matapos rumisponde ang mga sundalo matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga residente ukol sa presensya ng naturang mga rebelde. Na-recover ang militar ang isang mataas na kalibre ng baril at ilang kagamitang pandigma. Patuloy naman ang panawagan ni Lieutenant Colonel Cliff Chester de Ocampo, commanding officer ng 31st Infantry Battalion sa mga natitirang rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan. Patuloy naman ang operasyon ng Philippine Army upang tiyakin ang seguridad sa komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng Bureau of Customs sa Clark Airport. Naritong news scoop ni Raul Esperas. Naharang ng Bureau of Customs sa Clark Airport ang isang bagahe na naglalaman ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng methamphetamine hydrochloride o lalong kilala bilang shabu. Ang kargamento na nakita sa x-ray ay galing ng Zambia at patungo sa isang pag-aari ng isang individual na nakatira sa Cavite City. Dahil sa nagpositibo sa field test na ginawa, ay kinumpiska na ng Bureau of Customs ang nasabing pakete o bagahe at ito ngayon ay sumasailalim sa 100% physical examination at patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa PDEA upang matuntun ang may-ari ng nakumpiskang 3.5 milyong pisong halaga ng shabu. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. 87% ng mga Pilipino apektado umano ang mental health dahil sa walang work-life balance. Alamin muna natin kung fact or fake.
Ano ba talaga ang hanap mo sa trabaho? Mabait na boss? Chill na katrabaho? O sweldong mapapadeserve ko to? Pero real talk, kung papipiliin ka, alin ang mas matimbang? Mataas na sahod o peace of mind? At ito pa, totoo nga ba na parami ng parami ang mga Pilipinong naapektuhan ang mental health dahil sa kawalan ng work-life balance? Fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Lumabas sa recent surveys taong 2024 hanggang 2025 na mas marami ng Filipino workers ang nagva-value ng work-life balance pero hirap pa rin itong ma-achieve. Ayon sa Online Employment Marketplace Study, 67% ng employees mas priority na ngayon ang work-life balance at syempre, job stability. Kahit ganon, 87% ang nakaka-experience ng work-related stress at 68% ang nagbabalak mag-resign. Sa kabila ng 80% na satisfied sa flexible setups tulad ng work from home o hybrid, marami pa rin ang mga naghahanap ng mas maayos na kondisyon sa trabaho. Sa katunayan, 64% ng workers ang nag-iisip lumipat ng trabaho. Sa global ranking, nasa 59th out of 60 countries ang Pilipinas pagdating sa work-life balance na nagpapakita na mababa pa rin ang actual experience ng mga manggagawa. Sabi ng experts, hindi sapat ang flexibility lang. Kailangan din ng better mental health support at mas balanced na workload. Fact. Sa ngayon, malinaw na para sa maraming Pilipino, ang work-life balance ay hindi lang nice to have. Isa na itong necessity. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Regine Velasquez nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro at Maine Mendoza at Arjo Ataide na babalitang hiwalay na. Alamin sa Spotted Report niyan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, emosyonal na ibinahagi ng Asia Songbird na si Regine Velasquez ang kanyang plano na magretiro na sa industriya. Ito'y kasabay ng kanyang paghahanda para sa kanyang last big solo concert bilang celebration ng kanyang ika-40th anniversary sa industriya ngayong October. Gayunpaman, nilinaw ng singer-actress na hindi nangangahulugan na ang kanyang retirement ay tuloy ang pagpapaalam sa industriya dahil patuloy pa rin umano siyang gagawa ng ilang undisclosed projects sa 2027. Ipinunto rin ni Regine na ang kanyang pagretiro ay isang paraan upang mabawasan ang pressure at magkaroon ng freedom na piliin ang mga trabahong nais niyang gawin sa halip na laging isipin ang pagpapasaya sa lahat ng kanyang supporters. Sa ngayon, inaabangan ng fans ang detalye ng kanyang nalalapit na anniversary concert na inaasahang magiging isang makasaysayang selebrasyon ng kanyang 4 na dekadang kontribusyon sa OPM. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinabulaanan ng kampo ng pamilya Ataide ang kumakalat na espekulasyon na hiwalay na mag-asawang sina Maine Mendoza at Arjo Ataide. Ito'y matapos mapansin ng netizens ang hindi pagdalo ng aktres sa birthday celebration ni Art at Rhea Ataide. Umugong pa ang usap-usapan na mag-viral ang isang TikTok video na ibinahagi ni Bayani Agbayani kung saan makikitang kompleto ang pamilya Ataide maliban kay Maine. Dagdag pa rito ang mga post ng aktres noong kanyang karawan at sumunod ng mga araw na hindi rin kasama si Arjo, pati na ang kanyang biyahe sa Vietnam kasama lamang ang mga kaibigan. Gayunpaman, nilinaw ni Chuck Gomez, ang showbiz PR ng pamilya Ataide na wala umanong issue sa mag-asawa at iginiit na hindi nakadalo si Maine sa nasabing okasyon dahil not feeling well ang aktres sa araw na yun mismo. Sa kabila ng paglilinaw, patuloy pa rin sinusubaybayan ng netizens ang mga galaw ng mag-asawa online. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Mga oil company na malaki ang patong sa langis dapat panagutin ayon sa Manibela. Sinabi niyo po kahapon sa Senado na dapat papanagutin yung mga oil companies, sabi ninyo, dahil yung yung inventory na nasa kanila, ang kanilang
dinadagdagan ngayon ng mga 100 to 120% na increase sa prices. Opo. Ano po yung Opo, naging tugon ng Senado doon? Kasi kahapon po, tinanong ang DOE, Opo. yung mga representative ng DOE, yung Opo. ASEC o USEC po yata, yun. Sumagot siya na yung ibinenta sa atin sa loob ng 3 linggo, inventaryo pa. Ibig sabihin, lumang stock pa nitong mga oil companies. So, alam naman pala nila na lumang stock pa, bakit po nila hinayaan na magtaas ng presyo? Hindi po ba? Oo, ano ang At sagot ang nila? Ano sinasabi sagot nila? natin, Oo. hindi sila makasagot kasi ang sinasabi natin sa kanila, kung gano'n ang nangyari, i-refund nila at dapat makasuhan itong mga oil companies na ito. Oo. Kaya sabi po nila, may Oo. pinadalan daw ng show cause order, ano nang nangyari? Pero bakit hanggang ngayon hindi po maibaba yung presyo kung gano'n naman pala na stock yung ginamit na binenta sa atin? Di sana, kung baga, mag-retro tayo ngayon na ibalik nila or pababain nila ngayon dahil nasulit naman na nila nung mga nakaraang 3 linggo yung presyo ng petrolyo na wala pa naman po palang pagtataas, Sir Dennis. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, 14 na katao kalaboso sa huling araw ng simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Cagayan. 87% ng mga Pilipino apektado daw ang mental health dahil walang work-life balance. Alamin kung fact or fake. Bea Alonzo at ex na si Dominic Roque tuluyan ng nagkabati nang magkita sa isang event. Chismis o totoo? Alamin natin kung fact or fake. Kumita sa pagbebenta ng mini cleaning service. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo nga bang mas nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng power nap? Let's prove it. Sagada Sunrise Dream, sulitin ang nakakamanghang tanawin habang dinadama ang mahiwagang sea of clouds sa highly recommended. Agresibong pagmamaneho sa kalsada, alamin ang kaparusahan sa NBI, nako bawal ito. Trailer ng pelikula ng DreamWorks na nagtatampok sa Filipino folklore, inilabas na. Cheryl Cruz, suportado ang pagpasok ng anak sa showbiz. Richard Gutierrez, malaki ang pasasalamat dahil hindi nawalan ng trabaho. At Nico Bolzico, inaming minaliit niya ang kakayahan ni Alden Richards sa sports. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Friday hanggang weekend sa Weather Report. Mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Senado, pinuri ang mabilis na tugon ng DSWD sa krisis. Sektor ng transportasyon, tiniyak na may sapat na ayuda. Naritong news ni Angelo Bainio. Umani ng suporta mula sa Senado ang Department of Social Welfare and Development sa pagdinig ng Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT noong Marso 24 hinggil sa pagtugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ipresenta ni Secretary Rex Gatchalian ang mga contingency measure, kabilang ang paggamit ng 60 billion pesos na pondo ng AIX para sa ayuda na magpapatuloy naman matapos ang Semana Santa. Binanggit din ang koordinasyon sa economic team upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta kasama ang cash relief assistance ng DSWD at fuel subsidy ng Department of Transportation. Pinangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpupulong na dinaluhan ng iba pang ahensya na naglalayong bumuo ng komprehensibong plano para sa mga apektadong sektor tulad ng POV drivers. 14 na katao kalaboso sa huling araw ng simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Cagayan. Naritong news scoop ni Ronald Domingo.
Umabot sa 14 na individual ang naresto sa huling araw ng 3 araw na simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO ng PNP Cagayan na isinagawa ngayong buwan ng Marso upang palakasin ang kampanya laban sa illegal na pagsusugal sa lalawigan. Sa Enrile, Cagayan, 7 individual ang nahuli sa aktong naglalaro ng tungkit. Ang operasyon ay pinangunahan ng Enrile Police Station sa ilalim ng supervision ni Police Major Harold Ofenia, Chief of Police, katuwang ang mga intel operatives ng sa 202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2. Isinigawa ang pagdokumento sa mga ebidensya sa presensya ng mga suspect na tinaksihan ng mga halal na opisyal sa barangay upang matiyak ang tamang proseso. 7 mga individual rin ang naresto sa Tuao Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major George Jacob, Chief of Police, kasama pa rin ang 202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 na aktuan naman ang mga suspect habang naglalaro ng pares-pares tulad ng sa Enrile. Isinagawa rin ang dokumentasyon ng mga ebidensya sa presensya ng mga suspect na sinaksihan ng mga halal na opisyal sa barangay. Ayon kay Police Colonel Margito Angulwa na Provincial Director, ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na pagsusugal ay mahalaga upang mapanatili ang kayusan at protektahan ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 3 most wanted sa Bulacan, nasa kote ng mga otoridad. Naritong newscoop ni Louie Angeles. Naaresto ng mga operatiba ng Baliwag Police Station ang 3 individual na sangkot sa kasong rape sa magkakahiwalay na operasyon nitong nakaraang Marso 25 sa Barangay Pagala sa naturang lungsod. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Jason San Pedro, Chief of Police ng Baliwag Station, ay kinilala ang unang akusado na si alias Lucky at residente ng Santo Cristo, Baliwag, at siya rin ay naaresto bandang alas 3 ng hapon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng criminal case number 1626-2026 na walang inirekomendang piyansa sa inilabas ni Honorable Teresa Genibe, presiding judge ng Regional Trial Court. Samantala, ang 2 akusado na si alias Bert at na residente ng Subic, Baliwag ay naaresto sa naturang ding lugar at maging itong isa pang habang ang ikatlong akusado na si alias JP, residente ng Santa Rosa, Santo Cristo, Baliwag, ay naaresto ng pulis bandang alas 5 ng hapon sa bisa rin ng warrant of arrest sa bisa sa kasong rape sa ilalim din ng kaso ng case number 1625-2026. Walang inirekomendang piyansa ang nasabing kaso at ito ay sa ilalim din ni Honorable Teresa Genibe sa parehong hukuman. Sa kasalukuyan ng mga akusado ay nasa kustodiya na rin ng Baliwag Police Station para sa kukulang dokumentasyon para ibalik sa hukuman na naglabas ng warrant. Mula rito sa Bulacan, dito sa Metro Patrol Welles para sa Pinamiton na lakas. Dito pa guys, paglitan tama, naglilingkod ng tama. Weekly working hours sa Pilipinas, panahon na para bawasan ayon sa Partido Lakas ng Masa. Narito newscoop ni Kim Gomez. Panahon na para bawasan ng weekly working hours sa Pilipinas. Ito ang panawagan ni Partido Lakas ng Masa, President Leody de Guzman, matapos makapagtala ng mababang work-life balance score ang bansa noong nakaraang taon. Batay sa 2025 Global Life Balance Index, nasa ika-41 pwesto ang Pilipinas sa 60 bansa at ikalawa sa mga pinakamababa sa Southeast Asia. Yan ang pinaka-magandang gagawin at ikatutuwa ng mga manggagawa kung papaikliin na yung oras ng pagkatrabaho. Dahil grabe na sa ibang bansa,
mga 27 hours na lang a week 34 hour per week. Sa atin, 48 pa rin yan ang karamihan o kaya lagpas pa dahil nauobligang mag-overtime dahil sa baba ng sahod. At yun ay nakaka-apekto rin dun sa work-life balance ng ating mga Pilipino. Iginiit ni Cal Yodi na dapat nang tugunan ng pamahalaan ang naturang usapin sa gitna ng walang awat na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng unli big-time oil price increase. Bawa sana sa solo parents. Sana may mga daycare center para yung mga bata, anak nila, sa halip na diretso na sa trabaho, ay bibit-bitin pa nila doon sa kanilang mga kapatid para ipahabilin. O kaya yung kanilang nanay, kung sana mayroong mga Home for the Aged na proyekto yung gobyerno para yung kanilang mga elderly ay doon ilagak na lang para hindi abala. Kasi palaging ihatid muna yan o kaya susunduin yung pamangkin para tumigil muna doon sa bahay para magbantay sa maghapon. Yung ganun bang mga intervention. Tinig ni Partido Lakas ng Masa President Cal Yodi de Guzman sa panayama ng DWIZ. Para sa News Scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Philippine Identification System Co-Location at PhilHealth Check Utility kapwa inilunsad ng PhilHealth at PSA. Naritong special report. Pinalakas pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at Philippine Statistics Authority ang kanilang partnership para sa modernisasyon ng kanilang sistema, pag-iwas sa mga mapanlinlang na claims at pagtiyak na maaabot ng benepisyo ng PhilHealth ang mga Pilipino. Ito ay matapos formal na lagdaan ng PhilHealth at PSA ang Memorandum of Agreement para sa Philippine Identification System Co-Location at paglulunsad ng PhilHealth Check Utility o PCU, kung saan personal na dumalo sina PhilHealth President at CEO Edwin Mercado at PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa. Ayon kay Dr. Mercado, makatutulong ang partnership upang magkaroon sila ng accurate na records at matiyak na ang bawat piso na nakalaan para sa health funds ay naibibigay sa legitimate claims at maaabot ang bawat Pilipino. The signing of the Memorandum of Agreement for PhilSys Co-Location and the launch of the PhilHealth Check Utility or PCU reflect how PhilHealth and PSA are strengthening our partnership to ensure that every peso of the health fund reaches the Filipino. Kaugnay nito, we are launching the PhilHealth Check Utility, a key step in strengthening the integrity of our membership data. By integrating PhilSys data, PCU allows us to verify identities real-time, perform biometric checks, and ensure that records are accurate and up-to-date. This enables us to prevent duplications, strengthen safeguards, and protect the health fund while ensuring that benefit reach the right people at the right time. Binigyang diin naman ni Yusek Mapa na sa pamamagitan ng Co-Location Initiative, magiging available na ang PhilSys registration sa piling PhilHealth offices. Ini-integrate naman ng PCU ang PhilSys data upang ma-verify ang pagkakakilanlan real-time, makapag-perform ng biometric liveness checks at ma-match ang records para sa accuracy at matiyak na tanging valid claims lamang ang mapoproseso. Integrated ang sistema sa key programs ng PhilHealth, kabilang ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Gamot Availment Process. This partnership with PhilHealth perfectly builds upon our current momentum. Through the PhilHealth and the PSA co-location agreement, we are bringing our services directly to where they are needed most. Ang agreement natin ay magkakaroon tayo ng mga co-location na humigit kumulang sa 200 sites. Regional and different provincial and area sites. Furthermore, the launch of the PhilHealth Check Utility today exemplifies the transformative power of the national ID system. Reliable identity verification through our biometric system is the absolute core of equitable healthcare access. Ang naturang hakbang ay isang paraan para sa digital transformation at modernization efforts ng PhilHealth. Isa rin itong pagpapatunay ng commitment ng PhilHealth at PSA para sa mas accountable, efficient at people-centered health system para sa mga Pilipino. At yan ang aking report. Ako si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bea Alonzo at ex na si Dominic Roque tuluyan ng nagkabati nang magkita daw sa isang event. Alamin natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake.
Para sa aking fact or fake, matapos ang ilang taon ng paghiwalay at hindi pag-uusap, tuluyan nang nag-cruise ang landas at nagkabati na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Nangyari ang pagkikita ng dalawa sa birthday party ng celebrity dermatologist na si Ivy Teo, kung saan kasama sina Bea at Dominic sa mga imbitadong bisita. Ayon sa mga nakakita sa dalawa, noong una umano ay may ilangan pang nangyari, ngunit maya-maya umano ay nakita ang mga ito na nag-uusap at nagtatawanan na. Bagamat wala ng pag-asa magkabalikan pa ang dalawa dahil may kanya-kanya ng karelasyon ang mga ito at kapwa masaya na rin sa kanilang mga jowa, pero ikinatuwa pa rin ng mga netizen ang pagbabati ng mga ito. Burning old hatchet nga raw ang drama ng dalawa dahil parang walang nangyari sa kanila noon na talagang hindi nagpapansinan dahil halatang may galit si Bea kay Dominic, pero ngayon naman ay okay na ang dalawa. Ngunit marami naman ang kumu-question sa validity ng nasabing balita dahil tila isa umunong suntok sa pader kung magkakabati pa mga ito ngayon, lalo na at masyado pang sariwa ang paghiwalay ng mga ito. Kaya naman nag-iisip ang mga netizen kung ito ba isang fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming nadiskubre na isa itong fake. Na lamang fake ang umano'y pagbabati ng dalawa dahil sa post ng birthday celebrator na si Teo, kung saan makikita si Bea na nasa gitna habang si Dominic naman ay nasa bandang dulo at kasama ang current girlfriend nito na si Zoe Ramirez. Ngunit sa post naman ni Bea sa kanyang social media account ng kaparehong picture, walang Dominic na makikita. Halatang sinadya na i-crop ang picture ni Dominic sa nasabing post ni Bea, kung kaya't nalaman ng publiko na hindi pa sila okay na dalawa. Kaya naman ang balita nagkabati na sina Bea Alonzo at ex nitong si Dominic Roque na magkita sa isang event ay isang malaking fake. At iyan aking fact or fake para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Trailer ng pelikula ng DreamWorks na nagtatampok ng Filipino folklore inilabas na at Sheryl Cruz suportado ang pagpasok ng anak sa showbiz. Alamin sa Spotted Report ngayon. Para sa aking balitang showbiz, inilabas na ng DreamWorks Animation ang trailer ng animated film na Forgotten Island na nagtatampok ng Filipino folklore. Kabilang sa mga voice cast ng nasabing pelikula, ang mga Filipino artists tulad nila Liza Soberano, Lea Salonga, Jokoy at Dolly De Leon. Kasama rin sa proyekto ang mga international artists tulad nila Dave Franco at Manny Jacinto. Ipapakita sa pelikula ang mayamang kultura at mga kwentong bayan ng Pilipinas sa mas malawak na international audience. Nakatakdang ipalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa September 23, 2026. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinayagan na ni Sheryl Cruz ang kanyang anak na si Nicole na pumasok sa showbiz industry. Sa isang interview, ipinakilala ni Nicole ang kanyang sarili na Nicole Sonora, kung saan ito rin ang gagamitin niyang screen name. Ayon kay Nicole, matagal niyang hilig ang pag-arte at paglikha ng mga kwento mula pa noong siya ay bata. Dagdag pa niya, naging mahalagang impluwensya ang isang professor sa kolehiyo na humikayat sa kanya na paunlarin ang kanyang kakayahan sa pag-arte matapos makita ang kanyang potensyal. Aminado naman si Sheryl na may mga hamon ang industriya ng showbiz, ngunit hindi niya naisadlangan ang kagustuhan ng kanyang anak. Ayon sa aktres, likas umano kay Nicole ang talento sa pag-arte at pag-awit, pati na rin ang kakayahan sa pagsusulat. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Crudo sa pata ang supply hanggang buwan ng Hunyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presyo ng diesel namumurong sumampa sa 142 pesos kada litro sa susunod na linggo. Presyo ng ilang produkto sa ilang supermarket posibleng tumaas ayon sa isang supermarket group. Mall hours sa ilang malls sa bansa paiikliin na simula sa Marso at 30
bilang tugon sa idineklarang National Energy Emergency. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik na News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Atong ang nasa bansa pa ayon sa Bureau of Immigration. Pilipinas at France lumagdan ang status of Visiting Forces Agreement upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Two-day nationwide transport strike naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Pagbubukas ng NAIA Expressway Phase 2 westbound off-ramp sa NAIA Terminal 3, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga gasolinahang pansamantalang nagsara, umabot na ang bilang sa 425 ayon sa Philippine National Police. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Ito ang naging tugon ni 8th Division World Champion at dating Senator Manny Pacquiao matapos tanungin kung may plano siyang tumakbo sa anumang posisyon para sa 2028 elections. Sa naganap na signing ceremony para sa partnership sa pagitan ng DG Plus Interactive Corporation at ni Pacquiao, sinabi ng dating senador na mas nakatutok siya sa kanyang business. Special anya ang partnership dahil para ito sa kapakanan ng mga Pilipino kung saan sa pamagitan ng mga larong nagkukwento sa kanyang buhay. President of DG Plus, thank you for making this event possible and for your dedication and bringing people together. Your commitment to excellence and innovation is something that I truly respect. And of course, to the entire DG Plus team, sa sipag ninyo, sa dedication ninyo, maraming salamat po. Behind every successful partnership is a team that works hard, believes in the vision, and puts their heart into what they do. I see that passion in all of you, and I am grateful to now be part of that journey. Kabilang nga sa mga inilunsad na laro ang Pacquiao Fortune, Money Punch, Pacman's Bingo Boom, Pacman's Color Game, Super Ace Pacquiao, Boxing King Pacquiao, Gate of Money Super Pacman, Fortune Gems Pacquiao, Wild Bounty Pacquiao, at Pacman Drop Ball Punch. Bahagi rin ng event ang integrasyon ng MoneyPay sa mga platform ng DG Plus gaya ng Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Ayon kay DG Plus Chairman Eusebio Tangco, layunin ng DG Plus na iangat ang digital entertainment sa bansa sa pamagitan ng ligtas, transparent at kapaki-pakinabang na karanasan. We're happy to welcome you all today as we celebrate the convergence of sports, technology, and world-class entertainment. Today, we are solidifying an alliance that places the Filipino experience at the very center of our innovation. Our primary objectives here at DigiPlus has always been to elevate digital entertainment into something that is consistently secure, transparent, and rewarding. Hudyat ang nasabing partnership ng patuloy na hakbang ng DG Plus upang baguhin ang online entertainment sa Pilipinas, kasabay na pagpapalawak ng impluwensya ni Pacquiao mula sa boxing patungo sa lumalagong digital gaming industry. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
kumita sa pagbebenta ng mini cleaning service. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung gusto mo ng madaling sideline at marunong kang maglinis, subukan ng mini cleaning service. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, mag-invest lang sa basic cleaning supplies, gaya ng mop, vacuum o cleaning solutions. Maliit ang startup cost. Pwedeng simulan sa 10,000 pesos o mas kaunti pa. Mag-set ng presyo per hour o flat rate. For hourly rate, 300 pesos hanggang 500 pesos. Flat rate naman, for 800 pesos hanggang 3,000 pesos. Depende sa laki ng bahay o kondo. Gamitin ang social media, flyers o referrals para makakuha ng kliyente. Mga condo, apartment o small offices ang magagandang target. Kapag may consistent bookings, kaya mo na kumita ng 15,000 hanggang 20,000 pesos bawat linggo. Well above minimum wage. Kaya kung gusto mo ng flexible na racket na hindi masyadong komplikado, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo kayang mas nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng power nap? Patunayan natin yan sa report na ito. Kapag nakaramdam tayo ng pagod sa school o trabaho, kadalasan ang unang solusyon ay magpahinga o umidlip sandali. Pero tanong, totoo nga bang nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng power nap? Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Cleveland Clinic, ang power nap ay tumutulong para ma-refresh ang utak, tumaas ang alertness at madagdagan ang energy. Dagdag pa rito ayon sa Harvard Health Publishing, mas epektibo ang pag-idlip bandang 1:00 hanggang 3:00 ng hapon o 1 to 3 p.m. Dahil dito, natural na bumababa ang energy ng katawan at hindi mo kailangan ng mahabang tulog. 10 to 20 minutes nap lang ay sapat na para mapabuti ang focus at productivity, lalo na kung nasa tahimik at komportableng lugar ka. Sa madaling salita, ang power nap ay isang simpleng paraan para i-recharge ang utak, bumalik ang focus at dagdagan ng energy bago harapin ulit ang gawain. Kaya next time na mapagod ka, huwag lang mag-scroll. Umidlip ka muna. Mga sikat at masarap na pagkain sa Hainan Wenxian. Ating tuklasin, alamin sa Highly Recommended. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung mahilig ka sa food adventures, huwag nang palampasin at tikman ang mga sikat na pagkain sa Hainan Wenxian, China. Unahin ang tikman ang ipinagmamalaking Wenxian chicken. Ang pagkain ito ay niluluto sa pamamagitan ng pagpapakulo ng tubig sa mababang temperatura o poaching. Mukhang simple lang ang itsura nito sa unang tingin, pero pag natikman, dito mo malalaman ang linamnam at sarap ng pagkain ito. Ipinapares ito sa espesyal na sausawan na magbibigay ng kakaiba at natural na lasa ng pagkain. Isunod naman ang jiaji duck na kadalasang niluluto sa pamamagitan ng roasting, poaching at frying. Kilala ang putaheng ito sa malambot at juicy nitong karne na may natural na lasa na babalik-balikan mo. Kadalasang hinahanda ang pagkain ito tuwing may mahalagang okasyon at festival sa kanilang lugar. Hindi naman magpapahuli ang Dongshan goat. Kung nag-aalala ka dahil hindi ka sanay kumain ng kambing, don't worry dahil walang lansa ang pagkain ito at sobrang lambot din ng karne nito. Tinimplahan din ito ng mga spices para malasahan ng fresh at sweet flavor. At syempre, kung seafood lover ka naman, subukan na rin ang kanilang hollow crab. Hindi kumpleto ang Hainan trip mo kung hindi mo matitikman ang matamis at malambot nitong laman na halos matunaw na sa bibig mo. Madalas itong niluluto sa pamamagitan ng steaming na may kakaunting seasoning.
para mapanatili ang natural nitong alat dagat na lasa. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at subukan ang mga sikat na pagkaing ito dahil hindi lang ito simpleng putahe, kundi puno rin ito ng tradisyonal at kultura na sa hainan mo lang matitikman. At yan ang ating highly recommended. Agresibong pagmamaneho sa kalsada. Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Agresibong pagmamaneho sa kalsada? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, dumarami ang mga driver na tila nakakalimot sa disiplina sa manibela at sa halip ay mas pinipiling magmaneho ng padalos-dalos at agresibo. Pero alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 48 ng Republic Act No. 4136 o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, may tuturing na reckless driving ang anumang uri ng pagmamaneho na maaaring magdulot ng panganib sa mga tao. Ayon sa batas, ilan sa mga halimbawa ng reckless driving ay una, pagmamaneho ng sobrang bilis o overspeeding. Pangalawa, biglaang pag-overtake sa kabilang linya. Pangatlo, pagmamaneho ng lasyeng o nasa ilalim ng impluensya ng droga. At pang-apat, paglabag sa batas trapiko. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng mula 2,000 piso hanggang 10,000 piso. Suspensyon ng driver's license, pagbawi sa lisensya o makasuhan kung may na-injure o namatay sa aksidente. Kaya sa mga motorista, may kalakip na responsibilidad ang pagmamaneho. Huwag puro papogi sa kalsada para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Junior Lady Altas, isang panalo na lang, champion na sa Girls Volleyball Finals. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Malapit na sa kampyonato ang Perpetual Junior Lady Altas matapos talunin ng Arellano Junior Lady Braves sa straight sets sa score na 25-19, 25-11, 25-23 sa Game 1 ng NCAA Season 101 Girls Volleyball Finals. Nanguna sina Sherry Rose Acosta at Eliza Sildo na may tig 14 points habang nagdagdag si Ramiel Panganiban ng 12 points para makuha ang 1-0 bentahe sa best of 3 series. Nag-ambag din si setter Jasmine Monte ng 17 excellent sets at si libero Janine Espiritu na may 15 digs. Isang panalo na lang ang kailangan ng Perpetual sa Game 2 sa Lunes para makuha ang titulo. Samantala, nanguna sa Arellano si Catherine Chu na may 16 na puntos. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Richard Gutierrez, malaki ang pasasalamat dahil hindi nawalan ng trabaho. At Nico Bolzico, inaming minaliit niya ang kakayahan ni Alden Richards sa sports. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, patuloy ang aktor na si Richard Gutierrez sa paggawa ng mga proyektong may temang aksyon, kabilang ang sunod-sunod niyang lead role sa mga serye at pelikula. Malaki ang pasasalamat ng aktor dahil hanggang ngayon ay patuloy siyang kinukuha sa mga proyekto, partikular na sa mga may temang aksyon. Ayon kay Richard, masyadong pisikal ang hamon ng kanyang ginagampanan sa teleserye at pelikula dahil sa matitinding eksena at mahabang oras ng taping, pero committed umano siya sa kanyang craft at tinatanggap niya ang mga challenges na kaakibat ng kanyang trabaho. Inamin naman ng aktor na bagamat dati ay siya mismo ang gumagawa ng lahat ng stunts, ngayon daw ay mas pinipili na niya maging practical. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, minaliit ni Nico Bolzico ang kakayahan ni Alden Richards sa sports. Ito ang inamin ng Mr. Risolin Yusuf matapos niyang makasama sa sinaliang triathlon relay sa Davao ang aktor. Ayon kay Nico, na-underestimate niya si Alden dahil sa sobrang busy nito sa career. Sa kanyang social media post, mababasa ang mga sinabi ni Nico na, "I have to admit it,
Ngunit ay underestimated Alden. Hindi niya raw kasi sure na fully prepared ito at magiging magaling sa performance sa triathlon. Pero sa loob umano ng 2 buwan, laging present si Alden sa kanilang training, straight mula sa taping at mula airport hanggang sa mismong kompetisyon. Sinabi pa ni Nico na no sleep, no excuses, no shortcuts, just work. Sa huli ay nagsorry si Nico dahil sa pang-underestimate niya sa aktor at proud umano siya na tawagin itong teammate. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Bilog ang mundo, kaya kahit iwasan mo ang problema mo, darating din ang araw na haharapin mo rin ito. Gusto mo man o hindi. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.